Isa nakaplanggana akong nayabo. Grabe kusuga oh. Murag akong paminaw ani kung magsagunson ang ulan. Ako na lang din tanggalon akong mga kuan. Basig mga guba. Grabe kusuga eh. Isa ka na ko dito oh, babaw oh, kaya akong kuha tong kuan. Overflow ang kuan under gutter. Nag-overflow ang under gutter. Sobrang lakas ng ulan. Yun ang pangit sa bahay pag yun ang pangit sa bahay mga tiyayin kung may under gutter. So matagal-tagal na rin. Daming mga ibon na naghakot ng mga damo na gawin nilang mga mga ugat. Kaya yung iba napunta diyan sa gutter. Ayun tuloy ang nangyari ngayon. Sobrang hirap. Nasira itong mga lalagyan ng mga maps. Mabuti na lang, medyo humina na ang ulan. Ay, nako. Katatapos ko lang maglinis ng gas rinse. Nagpalit ng bitaw? Yung parang towel sa ba? Towel sa yung lagyan natin ng mga ang tawag niyan eh, mga baso. Mga mga baso natin. Yun na, bumuhos na si ulan. Na ilipat ko lahat ng mga dito oh. Ayan oh. Ang ating mga electronics na gagamitan dito sa bahay. Electronics man tawag niyan. Basta yan. Nilipat ko na dito kasi basa na yung doon. Maya na pa, hinga muna ang tiyay. Ang antipara ko na anuhan ng kuwan. Nanuhan ng nabasa ng ulan. Tika muna. Ay! Mga ilang bisis na yan nangyari dito sa aming bahay mga tiyaying. Halak ka! Pati pala dito oh. Nako po. Hindi ko napansin. Hindi ko pa na nasara doon sa sa terrace oh. Hindi ko nasira ang pinto doon sa terrace. Kaya basa dito. Basa na naman ang sahig. Wala. Kasi ako, medyo ko dito sa, natin? Sa Bangira. Na close ang, Pero medyo humupa na ang ulan mga tiyaying. Ayan. Mina na.
So medyo ano na, kampante na ako na hindi na yan bubuhos ng sobrang sobra. Dito muna tayo, pahinga muna tayo. Nagugutom pa naman ako mga tiyayi. Gutom, sobrang gutom na. And then ang oras ay 3:56. Gusto sana akong magkape pero hindi ko sure yung isang stick nga natira, yung blended one, blended stick. Mayroong isang natira. So hindi ko alam kung baka hindi yan decaffeinated ba. Tapos hindi tayo patulog mamayang gabi. Yun na naman ang ating problemahin. Ang tulog na naman natin. So medyo okay ako na umulan ngayon para malambot lang yung mga damo bukas sa anuhin ba, bunutin ba. Kasi minsan binubunot ko lang yung mga damo doon mga tiyayin para hanggang root ma-uproot natin maigi ba yung mga damo doon. Pero dahil dito naman tayo nagkaproblema sa loob. Yan. So ganyan talaga ang buhay mga tiyayin. Hala. Hindi ko nasara yung doon sa kwarto. Yung pinto doon sa kwarto, wala na. Naku po. Kasi kanina nag-burn out. And then, nag-open ako ng mga bintana at door doon. Yung glass door doon natin sa kwarto. Hindi ko na akyat. Hindi ko na isara pabalik kasi na ano ko doon, na busy ako doon sa likod, di ba? Nag-ano ko ng mga dahon ng saging natin. Namutol ako ng mga dahon ng saging. So, yun, nawala sa isip ko yung pag-akyat doon sa second floor. Ang mga ibon ay pumasok din naman sila na hindi pala nila gusto yung malakas ang ulan. Yan mga tiyayo, yung mga sumulbong na mga mga sanga ng ating bougainvillea, yun ang gusto kong putulin. Pero hindi na maabot mga tiyayo, hindi ko na makayang abutin yun kasi napaka taas na nila. Ang kailangan diyan, ladder. So yun ang mahirap basta wala tayong height. So yun ang ating mga halaman diyan. Nakainom na naman sila ng tubig araw-araw. Malinis na naman ang kanilang mga dahon. Pero dumadami na naman yung mga nangalaglag na mga dahon din. So bukas mag-ano naman tayo. Walis na naman tayo diyan bukas ng umaga kasi walang pasok. Hindi ako magmamadali bukas sa mga gawaing bahay. Kasi walang pasok mga tiyay. So, siguro ano ko lang muna itong dito Puno na talaga yung doon nilagay ko sa itaas. So, dyan lang muna yung mga ating mga kaldero, mga rice cooker natin dyan at saka yun, mga ganyan. So, dyan lang muna yan at ako'y nagugutom. Grabe ang gutom ko mga tiyaying. Gutom na gutom talaga ako mga tiyay. Sobrang sobra talaga sa gutom. Gusto kong magkape. Pero pwede naman ako magkape. Bahala diya. Ito, lagyan ko to ng tubig. Lagyan ko na to ng tubig mga tiyaying. Ito, lagyan natin to ng tubig. Hindi natin pwede tiisin yung gutom. Mandar na yan. Magkape tayo. Grabe ang gutom ko mga tiyayo Si Luca naman, buntot ng buntot. Ganito na ang mukha ni tiyaying. Grabe na ang stress. Ito yung ginawa ko kanina. Pinalitan ko to ng ganito. Pinalitan ko mga tiyaying. Hindi ko napansin na sobra na pala ang buhos ng ulan. Diyan nag-overflow na talaga. Kakaano So ito. Pero kung yung isa ang inumin ko, pwede naman yun. Kaso lang,
Gutom ako mga tiyahing. Ayaw ko ng buwan. Meron akong oats, pero hindi ko feel na mag-oats ngayon. So, ito, sana makatulog ako. Blindy stick. Ito mga tiyaw, nag-iisa na lang to. Inumin ko na lang to siguro. So, yun na. Kumulo na mga tiyahing. At ito na yung ating ano. Kumukulo-kulo na ang ating tubig. At yan o. Wala na, nahinto na. So, ito dito ang delikado mga tiyahing kasi nandito yung mga babasagin ba. At dahil palagi yung daanan ng overflow, pag mag-overflow yung ano natin dyan. Kaya nga tinanggal nga namin na yung one dyan, yung ceiling dyan banda kasi tiningnan namin ba bakit mag-overflow. So, yun pala. Overflow talaga kasi daming barado ang ano. Baka magtaka kayo mga tiyaya ha, na brown ang kulay ng ating tubig. Kasi po mga tiyaying, nilagyan ko po yan ng sampalukan. Before tayo mag-breakfast, before anything else in the morning, mag-inom ako ng sampalukan na tsaa. Tea. Yung herb talaga siya, fresh herb. Pagkatapos kong mag-inom ng tea, inom na naman ako ng kape, pero yun pa rin ang pinakuluan ko pa rin dyan. Yun pa rin ang gagamitin kong tubig. And then, minsan lang mangyari ito, sa isang buwan siguro. May mangyaring isang beses lang ako mukape din sa hapon. Kasi gutom na gutom talaga ako ngayon. Yun nga ang hindi ko maano ba. Bakit gutom na gutom ako mga tiyahing. So, kahit na wala tayong biscuits or wala tayong ano, okay lang. Ang importante, mainitan tong anong sikmura ko mga tiyahing. Doon tayo upo. Dito ako mag-upo mga tiyahing. Ano? May ano ba? May center table. May center table dito. Malagyan natin ng ating mug. Saan ba yun? Yan. Nakaharap ito sa shoes ni Ziki Boy ay. Pero malinis naman yan. So, yun mga tiyahing. Ay, nako. Hawalo ka. Dito ra ka ba? Madlo. Takot si Lucas sa ano, sa kulog. Takot siya sa kulog. Kaya buntot sa akin. Open natin yung TV natin. Kanina pa ako hindi nakapanood ng ano. So mga tiyahing, magandang hapon na naman ako sa inyo dahil hapon naman. 4 o'clock na? 4:06 na in the afternoon. And hindi na ako magsaing kasi may kanin na diyan. Yung ulam na lang ang problemahin namin kasi walang stocks, wala na talagang walang karne, walang isda, walang gulay dito sa loob ng bahay. Mayroon lang mga itlog pa dyan. Pwede yung itlog. Siguro. Kasi hindi tayo magkaano kasi maulan eh. So yun mga tiyahing, magandang hapon sa inyong lahat at kape tayo. Kape tayo mga tiyayo. Blindy stick ha. Blindy stick ito, hindi ito pure na black coffee. Pag ito, last na ito, wala na talaga. So, gamit na tayo ng black coffee kasi yun naman talaga ang ginagamit ko always, yung black coffee. So, magandang hapon at kape tayo. Naunsa si Luca? Hala. Nagbabols lagi ni Naunsa ni si Luca? Luca! Naunsa ka ka? Hala. Kutugon si Rimrimbe. Ay, naku mga tiyahing. Gabi na pero andito pa rin ako sa ano. Sobrang kaba ko ngayon mga tiyahing.
Nandito ako sa sa terrace, maulan pa naman. Si Luca kasi emergency dali ng mga bata sa ospital o sa clinic ng Bitmid. Kasi nagsisure 2 beses na. Ay nako. Hinahinay, gunit lang gid mo ni kuan ha. Gunit lang kang kuan ki, kuya. Hinahinay kuya ha. Ang ulo ki, panungi gid ang ulo. Diyos ko Lord. Grabe talaga oy. Nako mga tiaying. Dinala na naman si Luca sa bit. Emergency gabi na. Anong oras na ba? 8:60 na ng gabi mga tiyaying. Dahil nagsisure si Luca 2 beses na. Yun nga ang yung na ang ay nako. Di basta-basta pag na meron pala tayong mga ganyan, mga napamahal na sa atin mga alaga natin, di talaga di kaya. After magsisure ng ilang seconds, tatayo na naman si Luca at na sunod ng buntot sa amin. So ang akala ko, kasi sabi ng doktor kanina, yung isang doktor niya, sabi ng doktor, 24 hours ko lang daw i-observe. Pero 1.5 oras lang, bumalik na naman ang seizure ni Luca. Kaya medyo na-alarma na kami ba. Tinawagan ko na yung mga tinawagan ko na yung doktor niya noon, yung na-admit din siya noon ng parvo. Sabi ng doktor, career na talaga si Luca ng ng mga ganyan. Sabi ko mga tiya sa sarili ko, pag anong mangyari ni Luca, hindi na talaga ako mag-alaga ng mga aso or basta mga animals. Wa talaga si Lucas buntot ng buntot sa akin mga tiyaying. Gusto niya andyan lang ako palagi, ganon ko lang yung ulo niya. Yun ang gusto niya, pero kumakain naman si Luca, pero yun nga, minsan kumain siya na nakahiga lang, nakaupo lang, di gaya dati ba. So yun ang problema ni Luca ngayon. Malaki na naman ang gastusin ngayon mga tiyaying. Nasa mga 3K na naman ngayon. So, yun lang ang maibalita ko bukas mga tiyay or mamaya. I-update ko lang kayo mamaya mga tiyay. Hello, good morning mga tiyay. Good morning mga kawidos. Mga kawidor, mga friends. Good morning sa inyong lahat. Ang aga natin dito sa labas kasi yung nangyari kagabi. Na emergency namin si Luca po dinala doon sa Bitmid. Gabi na, mga alas 8, alas 9 na sa gabi. Nakauwi ang mga bata, si Walter at si Ziki. Dahil nagkumbulsyon si Luca. So ang laki na namang ginastos ng pagpa-doktor ni Luca. So sa almost 13K na ang isang linggo ni Luca. So ngayon mga tiyay, ayan si Luca nagtago-tago si Luca kasi alam niya na may kasalanan siya doon. May kasalanan siya kasi doon siya natulog kagabi sa sala, and then dalawa doon ang ihi niya ang dami, at saka takot talaga siya mapagalitan. So yan nagtatago siya. Doon ka, pasok ka doon. Dito, sunod dito. Papasukin ko sa loob pero ayaw niya kasi takot na siya mga tiyaying. Kaya pala kaninang napakaaga, nagising ako dahil nagkalabog dito sa baba. Siya pala yung gusto niyang lumabas dahil gusto siyang maihi siguro at magbawas siguro. Yun. At ako naman ay siguro mga 12 or 1 AM na ako nakatulog. Sobrang balisa talaga ako sa nangyari ni Luca. Hindi ko matanggap-tanggap ba na sabihin ng doktor na 50-50 daw si Luca. So napakasakit sa puso, lalo-lalo na paggabi.
na hindi ka na makatulog dahil yun ang sabi ng doktor. 50-50 daw. Yan di ba? So wala daw distemper yung sakit ni Luca. Wala daw mahirap daw yun na sakit ng aso. So yun mga tiya, ipatuloy natin mamaya kasi may puntahan pa ako. Napakaganda ng mga ng mga ito ba, mga bulaklak, parang mga wild vines ata sila. Yan maganda. Ito naman ang sa amin. So mga tiyay, masama talaga ang update ko kay Luca boy. Si Luca naman ay parang walang sakit kung tingnan mo siya, pero every now and then nagsusuka siya, parang bubbles ba. Puti. Ayaw na si Luca. Puti na bubbles yung sinusuka ni Luca. Yun nga ang sabi ng doktor kagabi na vomiting daw. Magbabamit yung aso, magsusuka yung aso mga tiyay. So napaka ng bigat ng puso ko ngayon. Naawa talaga ako ni Luca at ang dami pa namang gamot na bibilhin ngayon. Hindi pa nabili kasi kagabi. Hindi nadala lahat ng hindi na bili dahil limited yung pira kagabi. Pero mamaya siguro puntahan yung kunin na yung pira. Mabili na yung iba, pero sabi ko unti-untiin ko lang ba, hindi lang, parang idahan-dahan lang ang pagbili ng gamot mga tiyayin dahil hindi natin alam kung ma-save pa si Luca or hindi. So sayang naman kung bili natin hanggang sa 21 days, pagkatapos ilang days lang ang pamamalagi ni Luca. Kasi nakasalita ako ng ganito mga tiyayin dahil yun ang sabi ng doktor na 50-50 daw ang kalagayan ni Luca. So ngayon parang okay lang siya, pero aatake talaga yun kasi virus, ang virus sa mga garapata yung na sa dugo, at siguro nakaakyat na din sa putak ni Luca. So yun siguro ang mga nangyari. So gusto ko sanang umalis dito sa bahay, ko lang muna sa mga bata tong aso dahil mayroon din akong asikasuhin isang bagay. And then hindi ko talaga kaya na buong araw ako mag-antay kung anong mangyari ni Luca. So yun mga tiyay, napaka bigat ng aking kalooban ngayon, puso ngayon mga tiyay. Sarap ano bang tawag niyan, sigaw. So yun, i-update kita mamaya mga tiyay.